Magandang hapon po sa bawat isa. Sorry po. Pero may parang ako. Napakaganda po ng ating nawit. Tayo po yung pagsuko. Dumipende lang tayo sa Panginoon. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Please turn your Bible to James chapter 1 and let's read verse 12 to 18. James chapter 12, chapter 1, sorry, verse 12 to 18. Babasahin ko po sa New American Standard Version. Blessed is the man who perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God, for God cannot be tempted by evil, and he himself does not tempt anyone. But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. Then when lust has conceived, it gives birth to sin. And when sin is accomplished, it brings forth death. Do not be deceived, my beloved brethren. Every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadow. Verse 18, in the exercise which we brought us forth by the word of truth, so that we would be kind of first fruit among these creatures. Tayo po yung Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli po kaming makalapit sa inyong harapan upang kayo po ay aming sambahin. Sa mga oras na ito, Panginoon, muli po kaming samahan at ipaunawa niyo po sa amin ang inyong mga salita na ihahayag sa hapon ito. Tulungan niyo rin po ako sa aking pagsasalita sana po ito. Panginoon, bigyan niyo po ng bukas na kaisipan ang bawat isa at maintindihan nila ang katotohanan. Panginoon, maraming salamat. Ito po naming samot na namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng James, ito po ang pangatlo ko ng sermon ko natatanda. Pangatlo ko na po ito. Meron po tayong kasabihan. Siguro pamilya siya ditong kasabihan na ang tao sa patalim kumakapit. Ano po ang pagkaintindi ng kasabihan na yan? Bakit po sa patalim kumakapit? Ang taong gipit sa patalim kumakapit. Well, para sa akin po yan ay temptation. Tukso. No? Tukso po yan. Marami po sa atin, mga kababayan, ang nagigipit. Ito, kung po isa nagigipit. Siguro, marami rin dito sa atin ay nagigipit. So bakit po? Sa pagkaling kumakapit. Na ang taong pong gipit ay nakakagawa ng kasamaan dahil sa kanyang kagipitan. At meron po isang hold-upper na nahuli, no? Isa po nanood ako ng newswatch sa television. Nahuli yung isang hold-upper, dinala sa presinto, kinausap siya ng pulis, tinanong siya, bakit ka nang hold-up? Sabi niya, gipit po ako eh. Ang anak ko po nasa hospital, wala po kami pagparaan, dahil kailangan ko po ang panggasto sa hospital, kaya ko po nagawa ng hold-up. So makikita natin na ang taong gipit ay nakakagawa ng kasama. So tukso po yan para sa akin. No?
Na meron pong isang ama ng tahanan. So, magkikwento ako ngayon. Bago tayo dumating sa punto. Meron isang ama ng tahanan na nawalan ng trabaho. So, kinamagahan, lumabas siya ng pintuan ng kanilang bahay, naupo sa labas ng kanilang pintuan, at siyempre, umaga, umiinom siya ng kape. Nag-iisip kung ano ang kanyang gagawin, wala siyang trabaho. So nakita siya ng kanilang kapitbahay, alam itong kanilang kapitbahay na wala siyang trabaho. So lumapit ito, nakiupo sa kanyang tabi, at inupiran siya ng nakatutuksong trabaho. Konting panahon lang, gugulin niya, gabi lang gagawin, malaki ang kita compared doon sa nagtatrabaho na 8 hours a day. So malaking tukso po ito, para sa taong alam niya, higit siya. Nangangailangan siya, nag-isip siya, paano niya may tataguyod ang kanyang pamilya. Now, tama-tama naman, dumating ang kanyang asawa, dala-dala ang kanyang maliit na anak, pinakiusapan siya na alagaan muna ang kanilang anak na maliit. So, kinuha ng ama ang bata, inalong niya ito. So, habang pinagalong ng ama ang bata, parang naungusap ang mga mata ng bata na sinasabi sa kanyang amang ganito. Ako ang laman ng iyong laman. So, sa English po ganito, I am the flesh of your flesh, I am soul of your soul. Lead me the way, Father, my feet come after yours. Well, na-touch po ang ama. Na-touch ang ama. So the man was moved by the message in the baby's eyes. So nangyari, pinalikuran ng lalaki ang kanyang bisitang kapitbahay. At kanyang sinabi sa kanya, sorry, may kapitbahay. I'm not interested in your need. Now, one of the greatest challenges of living the Christian life is dealing with temptation. Siguro po, agree kayo para sa akin, sinasabi ng one of the greatest challenges of living the Christian life is dealing with temptation. At totoo po ito. Lalong-lalo na po doon sa mga baguang Kristiyano. Huh? Maaari pa silang hadlang ito. Huh? Itong tukso hadlang ito sa kanila upang maunawaan nila na sila ay pinatawad na sa kanilang kasalanan. Huh? At maaaring matukso muli na bumalik sa mundo. Now, in the context of religion, temptation is the inclination to sin. So may tendency po na mahulog sa kasalanan ang taong natutukso. Well, tulad ng nangyari kay Eva, natukso siya, nahulog siya sa kasalanan. Now, dito po sa talatang 12, verse 2 to 12, ang usapin po dito is about the testing of our faith. The testing of our faith. So, ito po ang pangalawang sermon ko, natatandaan ko pa po. Ito po sa aklat ni Santiago. The testing of our faith. Pagsubok sa ating pananampalataya na may kaakibat na hirap. Pag-uusig, karamdaman, trahedya. So, ito pong pagsubok na ito, na sinasabi ko, ito sa talatang 2 hanggang 12, ay may kaakibat na kahirapan. Now, dito po sa pangatlong bahagi ng pag-aaral natin sa aklat na ito, ni Santiago, ang usapin po dito ay tungkol sa pagsubok. Pagsubok po na nagmumula sa atin. Testing that comes to us in the form of temptation to sin. So, trials and temptation. So, kung titingnan natin ang pagsubok, maaaring ito'y pinangyari ng Diyos. No? Upang tayo po ay sumatag sa ating pananampalataya. So, for Christian,
kung mayroong pagsubok, lalo po tayong tumatatak sa ating pananampalataya. Sorry. Now, remember this, brothers and friends. Trials and temptation are closely linked. No? May kaugnayan. Sapagkat, bawat po masasakit na karanasan natin, no? Kung tayo po ay may pagsubok, may problema, nakakaranas tayo ng kapighatian. No? At ito po ang ating karanasan, kapighatian, pagsubok, ay maaari itong samantalahin ng diablo. No? Alam ng diablo ang ating kahinaan. Maaari samantalahin ito ng diablo ang ating pagsubok na iwasan natin dayuan at pagdudahan ang Diyos. Kaya mag-ingat po tayo sa puso. Now, ang mensahe, ang Diyos po na pumili sa atin at nagbigay ng bagong buhay ay siya rin magbibigay ng kailangan natin upang makapagtiis at mapagtagumpayan ang bawat pagsubok na ating tinatahak. Now, in James chapter 1, verse 12 to 18, we find helpful words for the Christians in facing temptation. So, 3 helpful words. No? First, in the form of a promise. Pangako. A promise to those who endure temptation. And second, a caution, babala. A caution not to wrongfully discredit the source of those temptations. And thirdly, an understanding of how sin develops. Now, as we begin in verse 12, dito po, kapansin-pansin ang pangako ng Diyos. No? Verse 12, it says, "Blessed is the man who endures temptation." So what is the promise? Pagpalad ang tao na titiis ng pagsubok. Blessedness. In verse 12b, it says, "For after he has been proved, he will receive the crown of life." So another promise. The promise is that of eternal life. So ito po ang pangako ng Diyos bago magsimula ang panahon. At ang pangako ito ay ibinigay sa taong pinatunayan ang kanilang pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagtitiis. It was given to those who prove their love for God by their endurance of the temptations. And so Christians facing temptation, i-encourage sila. Bakit po? May pangako. May pangako. So as we read on the verses or the passage, mapapansin po natin ang babala, caution. So in verse 13, it says, "Let no one say they are tempted by God." Huwag sabihin ng sino man kapag siya'y tinukso, ako'y tinukso ng Diyos. So anong babala? Huwag sisihin ng Diyos kung kayo po ay natutokso. Sapagkat ang Diyos po ay banal, ang Diyos po ay hindi natutokso ng masama, at hindi rin siya nanunukso ng sino. So don't be deceived into such thinking. From verse 16 to 18, huwag kayong padaya mga minamahal kong kapatid. Ang Diyos po ang source ng kabutihan at hindi ng kasamaan. So every good and perfect gift comes from Him. Ang lahat ng mabubuting bagay at ang bawat sakdal na kaloob ay buhat sa Kanya. Mabuti po ang Diyos. Tayo po ay inabot ng Diyos sa Kanyang sariling kalooban. Tayo po ay Kanyang iniligtas mula sa kapahamakan. Nangyari po ito sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So in 1 Peter chapter 1 verse 20, it says, "You have purified your soul in obeying the truth." Nilinis na ninyo ang iyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng iyong pagsunod sa katotohanan. So maliwanag po ang sinasabi na salita ng Diyos.
upang tayo po ay maging sapuri ng unang bunga sa kanyang mga nilalang. Kind of first fruits of His great works. Yun po ang sinasabi ko sa verse 8. Mga unang nagtiwala nalig kay Kristo. So Christians are the first evidence of God's new creation that is to come and enjoy presently in the new life. So paglalarawan ko ito ng kaligayahan at kamasahin ng isang Kristiyano sa kaluwalhatiang darating. So ang katotohanan, hindi po maaaring tuksoy tayo ng Diyos sa kasamahan. Katunayan, sa pamamagitan ng mga salita ni James, binigyan tayo ng Diyos ng unawa tungkol po sa paglago ng kasalanan. So God, in this passage, God gives us insight into the development of sin. Now, paano po ang na-develop ang kasalanan? How sin develops? Now, the first stage in the development of sin is temptation. Tukso. Ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa. So verse 14, but each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. But this stage involves two things. Dalawang bagay ang involved dito. Una is lust, the desire, yung pagnanasa. Desire, a strong desire for something, and secondly is enticement, pang-aakit o panunukso, o an opportunity and encouragement to satisfy desire. Now, let's put this into mathematical formula para mas maikli lang, maintindihan natin ng mabilis. So, temptation equals desire plus opportunity. Ang halimbawa po, let me explain. Isang maliit na bata, natukso siyang mag-umit ng cookies or candy. So may temptation. Dahil gusto niya ito, meron siyang desire. So may pagkakataon, may good chance na makuha niya na walang nakakita. So there is not the opportunity. So ganito po ang paraan o proseso ng tukso. At ang matukso po ay hindi kasalanan. Katunayan ng ating Panginoong Jesucristo ay tinukso ng diablo, ngunit hindi po siya natukso. No? So the second stage into the development of sin is sin itself. Now in verse 15 it says, then, when desire has conceived, it gives birth to sin. Then, when desire has conceived, it gives birth to sin. Kapag ang pagnanasa ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. So, ang tukso po ay naging kasalanan kapag ito ay binigyan mo ng daan, ito ay pinangyari mo, ito ay ginawa mo. So, when you live and act upon it, so sin therefore requires the other step of action. So the third and the final stage is the consequence of unforgiving sin. Consequence of unforgiving sin. What is the consequence? Death. Kamatayan. So in verse 15b says, and sin, when it is full grown, brings forth death. Ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. So nangangahulugan ang spiritual na pagkawalay sa Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay sa Romans chapter 6 verse 23. The wages of sin is death. So ultimately, sin or death involves eternal punishment. Walang hanggang kamatayan. So ang diablo po at kasamahan ay tagumpay kung tayo po ay napaparusahan.
nagbubunyi po, nagpipiesta ang mga diablo. Kapag tayo po'y napaparusahan, tuwan-tuwa sila. But, with this understanding of how sin develops, mahalagang alam natin ang mga hakbangin kung paano mapagtatagumpayan ang bagay. So, paano natin mapagtatagumpayan ang tukso ng kasalanan? So, una, baguhin natin ang ating pangalan. Change our desire. So, since dito nagsisimula ang proseso ng kasalanan, mahalagang pagkukulan natin ito ng pansin. Sapagkat mapanganib po ito. So, mahalaga, mga kaibigan, mga kapatid, itanim natin sa sarili na bahagi po ng paglago ng isang Kristiyano ay baguhin ang hangarin ng ating kaisipan. To change our desires. So in Romans chapter 12, verse 1 to 2, ano po ang gagawin natin? Ganito po ang sinasabi ng Apostol Paul. Ialay ang iyong mga katawan na isang handog na buhay, banal at kasiyasiya sa Diyos. In Galatians 5:24, ang laman na kasama ang masamang pagnanasa at mga kahalayan nito ay ipinago sa krus ng mga nakakainis. Now, the question is, how do we change our desire? Paano natin gagawin ito? Paano natin babaguhin? Well, mahalaga po ang salita ng Diyos. God's Word has always been instrumental in helping people to overcome sin. Mapagtatagumpayan po natin ang kasalanan sa pamamagitan ng salita. So in Psalm 119, verse 11, David is saying, "Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you." So iniingatan natin sa ating puso ang salita ng Diyos upang hindi po tayo magkasala. Yan po ang katotohanan, magbabago ng salita ng Diyos ang hangarin po ng ating kaisipan. Kaya kung maunawaan natin ang sinasabi ng Biblia, ang katotohanan ng sinasabi ng Biblia, tungkol sa pag-ibig ng Diyos, ang tungkol sa kanyang paghihirap, ang tungkol sa kanyang kahabagan, marahil ang magiging tungkol natin at hangarin ay ang pagkikuran ng Diyos. At kung maunawaan natin ang kasalanan, maging ang kasuklam-suklam na bunga nito, ang consequence ng kasalanan, siguro ang pagiging hangarin natin ay layuan at pagkakita. Sa awit 109, verse 104, sabi po ni David, "Sa pamamagitan ng iyong mga tuntunin ay nagkaroon ako ng kaunawaan, kaya pinapuputan ko ang bawat uwat." So napakaalam mo po ng salita ng Diyos. So the more we study God's Word, the less likely we will have the desire to sin. So by way of application, napakahalaga po na patuloy natin basahin, patuloy natin pag-aralan at pagkulay-gulayan ng salita. So in this way, we will be transformed by the renewing of our mind. Romans 12. So, walang ibang sandata po laban sa puso except the word of the Spirit, the sword of the Spirit. At ano ito? Ito po ay ang salita ng Diyos. In Colossians chapter 3, verse 2, sabi ni Pablo, "Set your mind on the things above, not on the things that are on earth." So, puspusin natin ang ating kaisipan ng kadakilaan at kabanalan ng Diyos. Puspusin natin ng pag-ibig at kahabagan ng Panginoong Yesus. At sa pamamagitan nito, ang ating pagnanasa at kasabikan sa mga makabundong bagay ay unti-unting mauubos at tuluyan na mawawala.
Now, sabi po ni Derek Prime, ang pang-spoken title ng Bible Labs, temptation is seduction into disobedience to God. So it is to be viewed as a constant peril, and it's overcome only by daily watchfulness and dependence upon God. So ito po ay mapanganib. At maiiwasan lang natin ang bagay na ito kung tayo po ay maingat at nanangan sa Diyos. And there's a quotation from a French religious philosopher in the name of Francis Fenelon. Sabi niya ganito, and I quote sa English po, "The realization of God's presence is the one sovereign remedy against temptation." Kung wala po ang presensya ng Diyos at impluensya ng Kanyang mga salita sa ating puso at sa ating isipan, marahil bukas po ang ating pintuan at malaya tayo sa anumang bagay na nais ipagawa sa ating ng Diyos. Ngunit, ang pagbabago po sa ating pangalan ay hindi madali. Changing our desires takes time. So habang nasa proseso tayo ng ating pagbabago sa ating hangarin, limitahan natin ang oportunidad, yung opportunity. Alalahanin natin na natutukso lang tayo kapag pareho may pagmanasa at pagkakataon. Both desire and opportunity. So habang ginagawa natin baguhin ang ating hangarin, limitahan natin ang oportunidad na may sa katuparan ang maling hangarin. At magagawa natin ito sa papanong paraan sa tulong po ng Panginoon by asking for God's providential guidance. Sabi po ng Panginoong Jesucristo, doon po sa aklat ng Mateo, kabanatang 6, mga talatang 11. Huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. So in chapter 26, verse 41, ganito po ang sinasabi, kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang Espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay may. So in facing temptation to sin, we can cooperate with God. Paano? Layuan natin ang sitwasyon na maaaring pumukaw sa ating maling hangarin. Si David po ay isang halimbawa dito ng kanyang sinabi sa aklat po ng mga awit, kabanatang 101, mga talatang 3 hanggang 4. Psalm 101, verses 3 to 4. Sabi ni David, hindi ko ilalagay sa harapan ng aking mga mata ang anumang hamak na bagay. Ang suwain na puso ay hiwalay sa akin. Hindi ako nakakaalam ng masamang bagay. So iwasan po natin ang mga masamang kaugalian, mga masamang gawain na maaaring magtudyok sa atin upang gawin ang mga bagay na kasalanan, na kasamaan. So dagdag pa dito ni Apostol Pablo, paalala niya, doon po sa unang Korinto, kabanatang 15, talatang 33. Sabi ni Pablo, huwag kayong pagaya. Ang mga masamang kasamahan ay sumisira ng magandang ugali. Kaya mga kabataan, ingat po kayo. Piliin niyo ang mga kaibigan. Piliin niyo. Sapagkat napakaliwanag po ng talatang ito. Ang masamang kasamahan ay sumisira ng magandang ugali. Tulad na lang po ng isang kamatis na bulok. Isama mo doon sa 5 hindi bulok. Ano mangyayari doon sa 5? Mahahawa yun. Magbumulok dito. No? Kaya kailangan po natin tanggalin ang bawang hangarin at oportunidad upang hindi tayo magkasala. Now, ang tanong, paano natin gagawin? To overcome temptation to sin, it's exercise self-control. Ugaliin natin
magpigil sa sarili. So alalahanin natin, ang kasamaan ay nagiging kasalanan lamang kapag binigyan mo ito ng daan. Kapag binigyan mo ng daan ang masamang hangarin. When you yield to action. At makukontrol natin ang sarili natin upang hindi mangyari na gawin ang masama. Mapagtatagumpayan natin ang kasalanan. But the question is, how does the Christian exercise self-control? Paano mapipigilan ng isang Kristiyano ang sarili? Self-control is but one aspect of the fruit of the Spirit. Diba? Galatians 5:22-23. So, nung tayo po ay maging Kristiyano, tinanggap natin ang kaloob ng banal na Espiritu sa ating buhay. Ang Espiritu ay ibinigay ng Diyos tungkol sa mga sumusunod sa Kanya. At ang Espiritu ng Diyos ay kasangkapan po yan at tagapagganap upang bigyan tayo ng tatag at lakas. So, pinalalakas ng banal na Espiritu ang ating pagkakaong kalooban. Ayon po sa Efeso, Kabanata 3, talatang 16. Dahil po sa pinalakas na tayo ng Espiritu, maaaring natin patayin ang gawa ng kasalanan. So, Romans 8:13 sabi ni Pablo, sapagkat kung namumuhay kayo ayon sa naman, kayo ay mamamatay, subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinatay ninyo ang mga gawa ng naman, kayo ay mabubuhay. And again, Apostle Paul said in Philippians verse 4, chapter 4, verse 30, I can do all things through him who strengthens me. So, it is through faith in God's word that the Christian believes that he has divine power. Meron pong pag-asa ng banal na tulong ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos. Alam niyo po, ang pangunahing sandata upang mapagtagumpayan ang tukso ng kasalanan. The two principal weapons for overcoming temptation are prayer and the Word of God. So it is certainly proper to pray. Tulad po ng ginawa ni Apostol Pablo, ipinanalangin niya ang mga taga-Efesos upang palakasin ang kanilang kalooban. So mahalagang gawin din natin ang bagay na ito. Hindi po tayo nag-iisa habang ginagawa natin ang kalooban. Magtiwala tayo sa Kanya. Just do it. Just do it. Ang isang Kristiyano po ay hindi excuse sa tukso, sa temptation. Kung natin sabihin, Kristiyano tayo, hindi na tayo matukso. Nandiyan pa rin ang tukso. Hindi tayo maaaring hindi matukso. Subalit, tapat po ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo tuksuhin ng higit sa iyong makakaya. 1 Corinthians 10, verse 13. Kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y iyong makaya. So hindi po ipahihintulot ng Diyos na tuksuhin kayo ng higit sa iyong makakaya. So ganun pa man, iwasan natin ang tukso at mag-iwas. Ngunit, hindi naman sa lahat ng pagkakataon may malakas tayo. May pagkakataon na nanghihina tayo. Natutokso, nagkakasala. As I said earlier, walang Kristiyano na excuse sa tukso. At walang Kristiyano na hindi nagkakasala. So, bakit natutokso ang isang Kristiyano? Well, maaaring hindi na binigyan ng halaga ang katatagan o tibay na ibinigay ng banal na Espiritu upang maiwasan ang bagay nito. So, hindi po tayo magligtas sa tukso. Maaari pa tayo magkasala. At kung dumating ang pagkakataon na tayo po ay nagkasala, ano po ang ating gawin?
obtain forgiveness. Humingi po ng kapatawaran. So remember that sin is victorious when it results in punishment. Subalit, kung hihingi po tayo ng kapatawaran sa pamamagitan po ng dugo ni Kristo, maiwasan natin ang kaparusahan at mapagkakapuntayan natin ang tukso ng kasalanan. Ang Panginoon si Kristo po ang tagapagtanggol natin sa harap ng Ama. Siya po ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. At hindi lamang po para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Christ is thoroughly the propitiation of our sin. So, pampalubag loob, pang-alis ng galit ng Diyos. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang ating pong kasalukuyang kasalanan ay patatawarin din kapag ito ay ating pinagsisihan. Kapag ito ay ating pong ipinanalangin, at kapag ito ay ating ipinahayag sa Diyos. Ang Diyos po ay tapat, banal at mapagpatawad sa ating mga kasalanan. Tayo po ay kanyang lilinisin sa lahat ng ating kalikuhan at kalungan. Kaya sa lahat po ng panahon, mapagtatagumpayan ng Kristiyano ang mga kasalanan kanyang gawa kung pagsisisihan mo ito at ipapahayag mo ito. So ang katotohanan, mapagtatagumpayan natin ang kasalanan. Ang kasalanan na maaaring akayin tayo sa walang hanggang proporsyonal. So mapagtatagumpayan natin ito kung pipigilan natin ang ating sarili, kung lalayuan natin ang tatausuran ito. So we can overcome sin by stopping its development, leading to the final punishment. So dito po, kapansin-pansin, na sa bawat isa sa apat na bangin na ating pong napag-aralan, nais po ng Diyos na tulungan tayo upang mapagtagumpayan ang kurso ng kasalanan. So here, God helps us to control desire. Yan po ang unang hakbang. Secondly, God helps us to limit our opportunities, to exercise self-control. Kung tayo po ay nagrasa na, let's obtain forgiveness through the blood of His Son as we repent. Sumahalaga po at kapag-tinabang ang mga pamamaraan ng Diyos na ating pong pinag-aralan upang labanan ang tukso at layuan ang kasalanan. So mga kaibigan, mga kapatid, manatili tayong nalulungkot. Sundin natin ang salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo upang maging isa sa mga unang bunga sa kanyang mga nilikha. Become one of the first fruits of His grace. Ang mga tunay na Kristiyano ang ebidensya o pruweba sa mga bagong nilikha ng Diyos. May bagong buhay. And presently enjoying their new life for the future glory. Kasalukuyang nararanasan ng mga Kristiyano ang kagalakan, kaligayahan sa bagong buhay para sa kaluwalhatian darating. At sa huling mga araw, ang mga tunay na Kristiyano ay mananahan po sa bagong langit at sa bagong lupa kasama si Jesus sa piling ng Diyos. Kaya ang aming kita sa bawat isa. Tayo po mga pinili ng Diyos. Tayo pong binigyan ng bagong buhay. Dapat po na magpatuloy. At hanggang magtiis sa bawat pagsubok ng ating ginagawa. So let's persevere and endure up to the end. At labanan ng tukso, iwasan at layuan ang kasalanan upang hindi makahama at hindi matuloy. Maraming salamat, Panginoon.